Mapapagpala at magandang araw sa ating lahat. Minsan iniisip ko, lahat naman tayo ay iniisip natin ang pagkakaisa o yung tinatawag nating kapayapaan dito sa mundong ating ginagalawan. Pero parang mali. Bakit? Kasi ang mundo ngayon ay kay gulo na, lalong-lalo na ang bansang ating kinabibilangan. Kung ating pagkakaisipin, di ba, lahat tayo ay naghahangad ng magandang buhay para sa ating pamilya, para sa ating sarili, kapayapaan sa ating mundong ginagalawan, pagkakaisa sa ating mga kapaligirang ating kinaangkupan. At syempre, mismo sa sarili natin, gusto natin yung maganda at mapayapang pamumuhay. Yan natin pag-usapan dito sa aking My Journal in Motion, sa Love, Life, Me, Myself, and I dito sa Alexandre YouTube channel. Kaya kung hindi pa kayo subscribe na kayo para parati kayo updated sa aking mga ganap. Sa mundong ating ginagalawan, anumang lahi, anumang klase ng tao, hinahangad ang ating kapayapaan dito sa mundong ibabaw. Pero parang kay layo-layo pa natin para marating ito. Bakit? Kasi dapat magsisimula ito sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating kapaligirang kinagalawan, at sa ating mundong kinabibilangan. Pero parang kay layo-layo pa natin. Hindi nyo ba naiisip yun? Dahil ito sa mga iba't ibang aspeto ng ating mga kagustuhan. Diba? Iba-iba tayo ng lahi, iba-iba tayo ng mga namumuno. Kaya minsan parang kay ilap ng kapayapaan para sa ating mga taong namumuhay dito sa mundong ating ginagalawan. Ang isang maikling explanation dyan hindi sapat na isa kang mabuting tao. Bakit? Ang tinitingnan ng mga tao dito sa mundong ito yung meron kang narating, meron kang sinasabi sa buhay para ikay paniwalaan o yung tinatawag natin, dapitin ka ng mga tao pag ikay maraming pera, meron kang kapangyarihan, o may narating ka. Yun yung realidad na hindi natin matanggap-tanggap na pag wala kang sinabi sa mundong ito, wala ka rin sa kanilang listahan na pagkakatiwalaan. Dahil magulo nga ang mundo, bakit? Kasi yung meron namang mga pinag-aralan, hindi nila ginagamit sa magandang pamamaraan. Hindi ba umaabuso na yung iba dun sa kanilang mga power, yung sa kanilang mga na-achieve sa buhay? Hindi nila to ginagamit na maganda. Kasi, tingnan nyo, timbang-timbangin natin ang mundo, sadyang napakagulo. Saan dupalop man ito. O kung saan dupalop ka man naroroon. Minsan busy lang tayo sa ating mga kanya-kanyang pangarap, sa ating mga gusto adikain sa buhay, kaya hindi natin ito masyadong natututukan. Kaya, ayun, napapalampas natin ang tunay na kahulugan ng kapayapaan at kasaganahan. Kasi nga, may kanya-kanya tayo intensyon sa mundong ibabaw. Dahil sa intensyon natin, magkapare-pareho tayo, minsan, hindi nyo ba alam na sa mga suliranin o mga problema at pagsubok, din lang tayo nagkakapare-pareho sa mundong ibabaw. Pero yung iba, imbis na tutukan ang sarili nilang problema, nakikiproblema pa. Hindi ba't kaya maraming nag-aaklas ngayon, minsan din nila dinadaan yung kanilang problema Hindi nasusolusyonan sa kaguluhan ang ating mga gusto, kapayapaan dito sa mundong ibabaw. Bakit sinabi kong napakahirap nating abutin ang kapayapaan nating minimiti? Dahil mismo sa ating pamilya, hindi tayo nagkakaisa. Sa ating mga paligid na ating kinabibilangan, minsan hindi rin tayo nagkakaroon ng pagkakaisa. Minsan sa mundong ating ginagalawan, din ang nais nating marating ang pagkakaisa. Pero doon tayo nagkukulang. Bakit? Kasi nga, may kanya-kanya tayong kampihan. Kampi dito, kampi dito. Hindi na natin inaalala kung ano ang tama sa mabuti. Minsan, yun ang ating pagkakaukulan o yung pagtutuunan ng panahon. Ang tama ba ang aking ginagawang hakbang para makamit natin ang kapayapaang ating
hinimiti sa ating puso at sa ating isipan para naman sa ating sariling magandang kapakanan sa mundong ibabaw. Kaya ano pa man ang ating kinalalagyan sa mundong ibabaw na ito, basta mayroon tayong Panginoon na siyang gumagabay sa atin, hindi tayo maliligaw ng landas. Dahil sa kalangitan, dito natin makikita at matatagpuan ang tunay na minimiti nating pagmamahal, kapayapaan, at peace of mind. Kaya pagkakatandaan, saan man sulok ka ngayon ng mundo o saan man ang iyong kalagayan ngayon, ano man ang iyong pinagdaraanan, huwag nating kaliligtaan, meron tayong Panginoon sa ating gumagabay. Tandaan, kung ano man ang iyong mga problemang kinaharap ngayon, idulog lang ito sa ating Panginoon kasi siya ang naglalang sa atin. Siya rin ang makakaalam na kung anong nararapat sa atin. Kung ano man ang iyong pinagdaraanan ngayon, intay-intay lang kasi mayroon tayong tinatawag na perfect timing, perfect ang biyaya ng Diyos pag ito'y dumaan at dumating sa atin. O ayan, isang kwentong mahal na araw na naman ngayong Lenten season, magmuni-muni tayo para sa ating minimiting kapayapaan, pagkakaisa, at pagmamahalan dito sa mundong ibabaw. O ayan, wala na naman akong yaman na sa inyo'y maibibigay, pero meron akong kahit papaano natin napag-usapan para kahit papaano naman ay may napulot tayong aral at kahit papaano ang buhay natin dito sa mundong kay gulong ay gumaangga-angga-anggaang. O thank you for watching and please don't forget to subscribe on my YouTube channel. Please like, share, and comment. And God bless.